Ano? Matindi itong pangyayari ito. Eh sabi nga natin, ang ina-expect sana natin yun, tutuloy natin yung second hearing ng doon sa The Hague. Eh mukhang ito ngayon ang mainit na issue na pinag-uusapan ngayon sa ating bansa. Totoo. Dahil sa pangbubunyag na ito ng 18 enlisted personnel ng Philippine Marines na mga kasamahan ni Orly Gutesa. Kasi dyan sa pagharap nila kanina, wala po si Orly Gutesa, ha? Ang Wala yun. Wala kang nagtanong. Di ko alam kung may nagtanong. May nagtanong. Ganun ba? Oo. Bakit nasa po si Orly Gutesa? Ang sabi ng abogado, hindi nga po namin alam kung nasaan. Ayun. Pero ang di ba daw informasyon na kalap nila, baka daw ng ibang bansa. Oo, may ganung tsorya. Oo. Eh kasi nga raw, yung pamilya ata nagkaroon siya ng problema. Si Orly Gutesa bilang Marines, matatagal loob niya. Eh pero kahit matatagal loob mo, pagka pamilya mo na ang naapektuhan, siyempre, di ba? Ang problema ngayon, yung ginawa mo kay Orly Gutesa, kung may gumawa man ng pananakot sa kanyang pamilya, napakahirap mo naman gawin dito sa 18. Sa dami nito. Pabigat-bigat yan. Ang hirap niyan. Kaya palagi ko mahirap kong tapatan itong testimonyang ito ng 18 mga dating miyembro, enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. At yung kasama pa nila na taga-Philippine Army at isa pang reservist. Meron pa raw din ng dalawang hindi lumantad kasi ang asawa yata ay nasa government service. Bagamat, enlisted personnel din yung dalawang Marines, hindi na sumama dyan. Kasi kapag sumama, baka makita ay madama yung kanilang asawa o mahal sa buhay na nagkatrabaho pa raw po sa gobyerno ngayon. At yan dyan, mga ano pa lang ito, mga nasa bahagi ng security. Mga binabanggit ditong mga tao na yan, nagbibilang ng pera. Etong isa ay naghahanda ng pera. Etong sa bahay may tumatanggap ng delivery ng pera ng mga civilian. Paano pa pag nagsalita ang mga ito, hindi ba? Di natin titibay. Yan ang magiging natin dito. Yung piloto ng aeroplano. Ayan. Yung, di ba sa hangar, hindi lalapag yan kung walang coordination yan, kung saan pupunta. Ang dama, kasi may mga picture po. Mga picture at kung titignan mo naman, hindi po AI-generated photo ito eh. Kasi halata po pagka AI-generated eh. Naku po. Ayan listahan ng mga congressman na dinilibiran ng mali-malitang pera. Gusto mo bang basahin ka ito, Jen? Sige. Pag muna. Pag kasi na pinareceive na rin ng ombudsman. Dinata. Kaya nga sana. Hindi, muna pa. Ang nangunguna sa listahan ay yung, ano ba yung pagka... Sumusulong. Pasulong. Una sa listahan. Tama lang mauna kasi kung ikaw ang number pa sa listahan daw. Sabi niya siyempre kapag kapila ng jeep yan, puno na. Sulong. Meron daw siya? Ikaw pala nauna sa listahan, kaya pala tapang-tapang mo. Naku po. Sabi niya, naku po. Teka muna, maghanap ako ng medyo maangas dito. Lahat halos na mga maangas sa Quadcom ay nandito po sa listahan. Yung laging sumisigaw. Andito. Ayun, Eh, tsaka makikilala yun kasi yun ang pinaka... Di ba? Ganun ba? Mabigat pa. At ito pa mabigat, ha? Marami din siyang pinagdanhan ng maraming pera ng mga taga-media. Baka medyo betis yan. Mga taga-media.
Gusto mo basahin pa pangalan? Jen Superjagan, Nelson Lubak. Hindi po kasama. Pati mo sa Jen. Tanong mo, nang tumanong. Jen, nandiyan ka na ba? Yes, Kuya Jen, nandito na tayo. Medyo hinihilang ako ng konti. Ayan, ano ba nangyari sa Kulong Pilipino kayo na? Kwento mo nga, ano bang, malaking pasabog ito nangyari ito Yes, Kuya Jen, kanina kabilang tayo doon sa mga kagawad ng media na pagdating natin doon sa venue, medyo nag-aayos pa nga, akala namin late na kami. Wala kaming idea, Kuya Jen, kung ano ba yung sinasabing malaking expose. Hindi gano'n namin na-identify ng mga sundalo yung sunod-sunod na dumating sa venue na hindi rin namin napansin dahil sa bilis ng mga pangyayari. At nung nagsalita na si Atty. Baligod, doon natin nalaman na ito ay may kinalaman nga sa mga maleta na pura o pera na dinideliver. At yung mga sundalo ito, mga ex-bands ito, ay kasama sila doon sa mga maraming pagkakataon na nag-deliver sila ng mga mali-malitang pera. Sabi na, doon sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi lamang sa Fort Park, kundi maging sa Ilocos Norte. And then yung ibang mga kongresista, may mga senador, mga media, sa sektor ng media, Kuya Jen, hindi ko alam kung mga, yung particular, na sinasabing tumatanggap din o tumanggap din ng mga mali-malitang pera. Na itong mga perang ito ay sinasabing galing, Kuya Jen, sa pera ng taong bayan na sa pamamagitan ng mga flood control project. Alam mo naman na ito ay talagang pinaimbestigahan pa nga ng Pangulo. At sabi ng affidavit, Kuya Jen, binanggit ni Atty. Levito Baligod, ay itong mga mali-malitang pera na ito ay dumadating doon sa akay ni Congressman Saldico sa Valle Verde City, sa Pasig City. Galing sa mga kontraktor mula sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kuya Jen, ito hindi pa raw nila nakukuha yung kontrata pero nagre-release na sila ng pera. At kabilang itong mga marines na ito, itong mga sundalo na ito, sa tumatanggap ng mga maleta, binubuksan, binibilang, tapos isinisilid ulit doon sa maleta. Pagkatapos noon, dadali naman doon sa lipat doon sa parang condo o house unit ni Pong Saldico sa BGC naman. At doon ay muling inaayos bago naman i-deliver kung kali-kalino, Kuya Jen. Pinatutunayan lamang nitong affidavit ng mga sundalo na ito ng mga kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza na ngayon ay hindi malaman kung nasaan. Parang nagkukorroborate itong kanilang mga testimonya doon sa mga nabanggit na rin naman ni Master Sergeant Guteza sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Halos umaabot daw sa 805 billion pesos, almost a trillion pesos, yung na-deliver nitong mga sundalo na ito. Bukod dun sa issue nung pag-deliver ng maleta sa, halimbawa sa isang congressman, deliver yung mga maleta. Ang ginagawa daw nito mga sundalo na ito, Kuya Jen, ay nagpipicture din sila, pinipicturean din nila yung bahay, yung kabuuan ng bahay, kung kanina sila nag-deliver at katingan sa mga media cover